Ang lumang aparador. Mahilig akong bumili ng second-hand na gamit, mula sa furniture hanggang sa appliances. Bukod kasi sa mura, marami pang magaganda at matitibay na piraso. Pero ito na yata ang pinakamasamang desisyon ko, ang bilhin ang lumang aparador. Naglipat ako sa isang maliit na apartment sa may Pasig, sakto namang may nagbebenta ng lumang aparador sa Facebook Marketplace. Maganda pa ang itsura, gawa sa solid na kahoy, may mga ukit ng bulaklak sa pinto, at halatang sinauna pa ang aparador na ito. Mura lang kaya agad kong binili, mali pala ang naging desisyon ko. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong medyo mahirap isara ang aparador, para bang may pumipigil sa pinto. Hindi ko ito masyadong pinansin, pero bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng marahang paggalaw ng kahoy. Napabalikwas ako ng bangon, galing ang tunog sa aparador. Nakabukas ito ng kaunti, hindi ko matandaan kung iniwan ko itong bukas o hindi, pero dahil sa antok, agad ko itong isinara. Nang hawakan ko ang pinto para isara, parang may humawak sa loob. Napatalon ako sa gulat, mabilis akong umatras, nakatitig sa aparador. Tahimik lang ito, wala namang gumagalaw, baka guni-guni ko lang, sabi ko sa sarili ko. Pero mali ako, may tao ba sa loob? Kinabukasan, habang nagbibihis ako para pumasok sa trabaho, naramdaman ko ang malamig na hangin na lumabas mula sa siwang ng aparador. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto nito, wala naman. Walang kahit anong laman, walang damit, walang sapatos, walang kahit anong gamit ko. Pero may isa akong napansin, may mga gallows sa loob ng kahoy. Parang may matatalim na kuko na kumakaskes sa pader ng aparador. At may isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Sa may pinakailalim, may isang piraso ng kuko. Tunay na kuko. Dahil sa takot, agad kong ipinasya na itapon ang aparador, kinausap ko ang landlord at pinakiusapang magpatawag ng junk collector. Pero nang dumating ang kinabukasan, nagulat ako, nasa loob pa rin ng bahay ko ang aparador. Wala raw nakitang aparador ang mga naghakot ng basura, kahit pa sinabi kong itinapon ko ito sa may gilid ng kalsada. Parang nawala raw ito ng walang bakas. Sa puntong yun, hindi ko na kinaya, tumawag ako ng kaibigang may alam sa paranormal. At nang makita niya ang cabinet, nanlaki ang mata niya. San mo nakuha to? Tanong niya, halatang kabado. Sa Facebook Marketplace, mura lang, tumingin siya sa akin na parang gusto akong batukan. Alam mo bang may mga lumang kasangkapan na may nakakulong? Napalunok ako, anong ibig mong sabihin? Ginagamit dati ang mga aparador na to para ikulong ang mga taong isinumpa, madalas, mga naakusahan ng black magic, mga bangkay na hindi matahimik, o, tumigil siya saglit, mga nilalang na hindi dapat pakawalan. Napaatras ako, pwede ba nating sunugin? Umiling siya. Kung may laman pa yan, mas lalo kang mapapahamak. Kailangan muna nating isara ng tuluyan ang kung anuman ang nasa loob. Dinala namin ang aparador sa isang lumang simbahan kung saan may albularyo. Gumawa sila ng ritual, pinahiran ng langis, binasbasan ng tubig, at nagdasal ng ilang oras. At habang ginagawa nila yun, nagsimula itong umuga ng malakas. May tumatawa sa loob. Isang boses na mahaba, manipis, at walang emosyon. Hanggang sa biglang, bumukas ang pinto nito. Pero bago pa namin makita kung ano ang nasa loob, agad itong sinunog ng albularyo. At sa loob ng apoy, may nakita kaming itim na anino, may mahahabang kuko, nakapilipit ang katawan, at walang mukha. Nagsisigaw ito bago tuluyang lamunin ng apoy, matapos ang lahat.
Simula noon, bumalik na ang normal na buhay ko. Wala na akong naririnig na mga kaluskos o malamig na hanging lumalabas kung saan-saan. Pero may iniwan ang albularyo bago kami naghiwalay. Huwag ka nang kukuha ng gamit na hindi mo alam ang pinagmulan, sabi niya. At mula noon, hindi na ako bibili ng second-hand na gamit. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.